Laban ng puso at pera. Ang amoy ng sunog ay tila hindi maalis sa hangin, kahit na malinis na ang paligid ng kusina ni Nanay Mercy. Sa kabila ng insidente, hindi huminto ang operasyon. Sa tulong ng mga kapitbahay at suki, naipagpatuloy ni Carding ang pagluluto gamit ang natirang sangkap at simpleng kalan. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya habang pinipisil ang kamay ng asawa. Kinahapunan, may dumating na puting van. Bumaba ang dalawang lalaki at isang babae na may bitbit na kamera at mikropono. Isa pala itong crew mula sa lokal na TV station. Magandang hapon po. Kami po ay mula sa Channel 7. Narinig po namin ang nangyaring sunog sa inyong carinderia. Pwede po ba namin kayong makapanayam? Tanong ng reporter na si Aliana Cruz. Hindi sanay si Carding sa kamera, pero tinanggap niya ito. Tumayo siya sa harap ng maliit nilang carinderia, at buong tapang na nagkwento. Wala po kaming balak sirain ang iba. Ang gusto lang po namin ay makapagluto, makapaghanap buhay. Pero may mga taong ayaw kaming umangat. Gusto kaming patahimikin, pero hindi po kami titigil. Kasi ang puhunan namin dito, ay hindi lang pera, kundi puso. Naging viral ang panayam sa social media. Marami ang naantig sa kanyang kwento. May mga nagpadala ng tulong, sako-sakong bigas, bagong kalan, ilang unit ng freezer. Kinabukasan, dumating ang isang matikas na lalaki na nakabarong. Siya si Konsehal Alonzo Rivera, dating kaibigan ni Don Emilio, at kilala sa pagiging makabayan. Don Emilio, ang ganda ng ginawa ng tauhan mo. Isa siyang simbolo ng tunay na Pilipino, sabi ng konsehal sa isang private meeting. Gusto ko siyang suportahan, at gusto kong habulin ang mga salarin. Sa loob ng ilang araw, inilabas ng konsehal ang isang public statement na nagtutulak sa investigasyon ng panununog sa carinderia ni Carding. Kasabay nito, naglabas ng CCTV footage ang barangay kung saan kitang-kita ang isang lalaki na umikot sa likod ng carinderia gabi ng insidente, nakasuot ng cap, at lulan ng tricycle na kadalasang ginagamit ng mga delivery ni Aling Brenda. Kinabahan ang kampo ni Brenda. Hindi nagtagal, pinatawag si Aling Brenda para sa impeachment ng kanyang business permit. Nagsimula ng mawala ng suki ang kainan niya. Ang kanyang pangalan ay unti-unting sinisira ng kanyang sariling galit at kasakiman. Samantala, sa kusina ni Nanay Mercy, nagsimula ang bagong pagbangon. Nag-donate ng bagong signage ang isang arkitekto, habang ang isang kilalang chef ay nagpadala ng mga bagong cookware. Isa pang grupo ng negosyanteng naniniwala sa galing ng masa, ay nag-alok ng franchise opportunity. Sa gitna ng lahat ng ito, tinawagan si Carding ni Don Emilio. Carding, kailangan mong maging matatag. Magsisimula na ang mas malaking laban. Anong laban, sir? Hindi na ito basta negosyo lang. Ang iniwan mong mop at wallies, napalitan ng tinig ng masa. Hindi mo lang nilinis ang sahig, nililinis mo na ngayon ang sistema.